Huwag na kayong magtitiwala sa mga taong ito na nagpapanggap na mga mahuhusay na pastor, pero sila ay mga kulto. Sige, paniwalaan natin si Aling Maria na naniniwala sa sabi-sabi. Parehas lang naman kayo ng sinasamba ni Tambalustay. Sinisi mo pa ang iglesia kung bakit ganun ang attitude, moral at GMRC ni Inday Sara. Hoy Aling Maria, parehas kayo ng relihiyon niyang binibira mo. Di ka na nahiya dyan sa ribulto sa likod mo. Baka sampalin ka niyan. Bahala ka. Kapatid mo yan si Inday Sara sa pananampalataya, ginaganyan mo. Nasaan ang hustisya, Aling Maria? Gawain ng karelihiyon mo? Halos lahat magnanakaw. Isisisi mo sa ibang reliyon. Di ka na nahiyang matanda ka. Ay, sorry ho, medyo nadiin lang yung salitang matanda. Pera, 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 pera. Naimbag nga aldaw yung amin manin, mga kabagis. Magandang araw po, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat ho ng Pilipino sa buong mundo, magandang araw po. Kahit kailan, syempre, hindi kasama sa pagbati natin ang mga barairong ng mga Pilipinong pro-People's Republic of China. Mga kabagis, dumarami kasi ang mga vlogger-vloggeran nang ma-realize na malaki ang kitaan sa YouTube kaysa maging empleyado at patusin ang Manila rate. Abay, parang mga kabuting nagsulputan itong mga content creator ko, no? Ang marami dyan sinasabayan ang mga away sa lipunan upang gatasan. Okay lang sana ho kung tama ang mga pinagsasabi. Kaso po, mararamdaman mong may halong mali siya at paninira. Maghanda po ang lahat dahil ang mga marites sa lipunan ay nag-innovate na sila. Nasa online na po sila. Siyempre, sino ba naman ang ayaw nun? Nasunod mo na ang bisyo mo sa kadaldalan at pagpapakalat ng maling impormasyon. Abay, mas malaki pa ang kita mo sa manager ng bangko. Palakpakan. Diyan mapapatunayan natin na ang diskarte ay mas matimbang kesa sa diploma. Naku po, baka biglang dami lalo ang magiging kamoteng content creator nito. Kasalanan ko pa. Mga kabagis, ang bibigyan natin ngayon ng punto, komentaryo, kritisismo at reaksyon ay ang video ni Aling Marie. Wow, muntik naging Aling Marites. Kesyo daw ho, ang Iglesia ni Cristo ay maitutulad sa KOJC ni Kibuloy. May utang umano ang INC ng mahigit 8 bilyong piso para maitayo ang Philippine Arena sa Asia United Bank. At ginagamit lang umano ng tagapamahalang pangkahalatan ang mga miyembro nito upang hindi ma-impeach si BP Sara. Tara ho, samahan nyo akong supalpalin itong matandang ito ng katotohanan. Baka may mga nauuto na ito at naililigaw. O, baka tawagin nyo akong bastos. Matanda talaga yan. Magiging sinungaling ako pag tinawag kong bata yan. Disclaimer lang po, hindi po ako tagapagtanggol ng Iglesia ni Cristo. Common sense lang po ang gagamitin natin dito na wala sa matandang ito. Okay lang na masupalpal ka online, Aling Marie. Kumita ka naman. Okay na yon. Bago po yan, hinihikayat ko po kayong i-like muna ang bidyong ito. Siyempre ho, wag nyo rin pong kakalimutang pindutin ang subscribe or follow button. On nyo na rin po ang notification bell at piliin ang all. Hello mga kapatid, magandang hapon po. Ito na naman po si Aling Marie. At banatan po natin tong si Manalo. Nako po, lagot ang iglesia dito kay Aling Maria. Mukhang totoo ang sasabihin nito. Full of confidence. Oh, yung mahihina dyan. Skip na itong video na ito. Bawal ito sa mga uto-uto. Una, sa mga member po ng INC, pasensya na po kayo, hindi kayo kasali dito sapagkat kayo ay mga biktima lang. Maria Josep, Lola, mukhang ikaw yung biktima eh. Sige, tuloy. At kung sinong magtatanggol sa inyong sekta ay okay lang po yan, ano? Hindi ko po mayaalis sa inyo yan sapagkat ang naging sekta ni Manalo ay tila parang kay Kibuloy. Naspak na i-compare pa po ang hinahangaan at nagniningning na Iglesia ni Cristo sa buong mundo sa mga mababantot na KOJC member. Sige, tuloy. No? Maraming nabiktima, maraming napaniwala at maraming narakitan na ang ginagamit ay ang mga member nito na hindi namamalayan ng mga member kung anong ginagawa ng kanilang pastor. Okay. Ito po, meron po tayong narinig na dahilan. Ano? Hindi ko naintindihan ng maayos ang sinabi mo, Lola. So, sobrang excited ko ngayon sa vlog na ito. Parang may mga senses ako na hindi gumagana ng maayos. Ulit. Okay. Ito po, meron po tayong narinig na dahilan. Tama ba yung narinig ko? Ito po, meron po tayong narinig na dahilan. Ulit. Ito po, meron po tayong narinig na dahilan. Isa pa. Ito po, meron po tayong narinig na
dahilan. Isa pa nga, Ito po, meron po tayong narinig na dahilan. tama nga yung narinig ko. Ang sinabi mo, meron kang narinig na dahilan. Ikaw naman, Lola, kala ko naman meron kang pasabog na malupit laban sa Iglesia ni Cristo. Tapos babanat ka lang pala nang meron kang narinig na dahilan kung bakit ang tagapamahala ng INC ay hindi makahiwalay sa mga Duterte. Narinig mo lang pala, gusto mo paniwalaan ka namin na totoo ang sinasabi mo laban sa Iglesia na narinig mo lang. Saan mo narinig yung kwentong yan? Kay Mang Kanor na kumpare mo? May kwento nga si Aling Rosa sa nanay ko kahapon na may utang ka sa tindahan ni Mang Pepe 1 taon na hindi mo pa rin binabayaran. Pero, kwento ka ba ng nanay ko sa online? Paano yan? Itutuloy ko pa po ba itong video na to mga kabagis? Una pa lang, wala ng kredibilidad itong si Aling Mariang Kwasit. Kwasit, it means maganda po yun sa Ilocano. Ang kwasit mo po? Opo, sobrang kwasit mo. Sige, tuloy na lang natin to. Nasimulan na natin eh. Ikaw ang nagsimula nito, Aling Mariang Kwasit. Bakit itong si Manalo ay hindi hiwalay kay Duterte? Hindi makahiwalay. Yun ang narinig mo. Okay, tuloy. Ay sapagkat ito po pala ay pinayagan o may deal sila ni Digongyo. Okay, may deal sila ni Digonggong. Base sa narinig mo. Tama? No? Na makakuha ng higit 8 bilyong piso. Bilang Executive Minister Eduardo V. Manalo ng nasabing loan agreement na di pa nababayaran hanggang ngayon. Wow, ang laki! Mahigit 8 bilyong piso ang loan ng INC na hindi pa nababayaran hanggang sa ngayon. Yun ang narinig mo. Siglahan mo naman, Aling Maria, para hindi maboring ang mga viewers natin. No? At yan po ay sa Asia United Bank, sa AUB. Na-approve po ni Digongyo ito. Approve pa pala ni Digonggong. No? Na 6 na beses nag-loan na mayroong agreement. So, ibig sabihin po, nakatali o nakakumit itong si Manalo. Okay, sige. Nakakumit ang tagapamahala ng INC kay Duterte dahil siya ang nag-approve sa loan. Kaya hindi makahiwalay ang iglesia. Base sa narinig mo. Sige, tuloy, Lola. O nakakumit itong si Manalo sa mga Duterte kung kaya't yung gagawin nila na yan na mga rally-rally ay hindi para sa kapayapaan, hindi para kay Marcos, hindi para mawala ang mga kawatan na katulad ni Sara Duterte na nilustay ng 7 araw, hindi po 11 araw, 7 araw niya nilustay ang 125 milyong nanggaling sa dugo at pawis ng mamamayan. In short, hindi para sa kapayapaan ang pagkilos ng Iglesia ni Cristo, kundi para sa pagtanaw ng utang na loob sa mga Duterte. Yun ang narinig mo. Tama ba? Kaya po ito, si Manalo ay nakakumit at ngayon ay nananawagan sa lahat ng lugar na mayroon silang sekta ng kanilang pananampalataya ay dahil dito, nakakumit siya, may deal sila, may utang na loob siya kay Duterte. Kung kaya't wag po kayo palilinlang. Ibig sabihin, yung sinasabi mo na yan, lumalabas hindi ikaw ang magaling, kundi yung kinaringgan mo ang magaling dahil napaniwala ka at kinalat mo pa online. Ang tawag po doon, kaduldugan. Nakikisuyo po ako sa Iglesia ni Cristo. Huwag po nyo ididemanda tong matandang ito. Bakit ho? Malapit naman na to. Kaya ho, pabayaan nyo na siya. Baka nag-uulyanin na po at nakalimutan niyang yung pinagkakalat niya ay mula sa narinig niya kay Mang Kanor. Sige Lola, tuloy! Yung mga atin po sa 13 para sa anti-impeachment po yan. Yan po ay para kontrahin ang impeachment kay Sara Duterte. Doon po sa mga member na medyo naging panatiko na, mag-isip-isip po kayo. Ano ang pag-iisipan nila? Nagayahin ang ginawa mo, Aling Maria? Na pagkatapos makarinig ng sabi-sabi, ay ipagkakalat din nila online, ganon? Para kumita? Dahil ang pakikialam ni Manalo sa ating gobyerno, no? Sa politika, ay isang maling-mali na hindi siya dapat gumamit ng mga miyembro. Gumamit ng mga miyembro? Anong gusto mong maging majority na makiisa sa National Peace Rally ng INC? Miyembro ng mga Katoliko, ng KOJC, o miyembro ng mga DDEBs? Naku po Lola, National Peace Rally po yon, hindi National Derby Day. Siguradong nagkagulo-gulo ng todo kung sila ang majority sa rally. Nag-iisip ka ba?
Sa tingin ko sa'yo, Lola, mukha kang bitter na nagtayo ng relihiyon pero wala kang napaniwala dahil sa doktrina mo ay galing sa sabi-sabi lang. Gumamit ng mga miyembro para lang isabotahe ang magagandang plano at sa mga ikabubuti ng bansa na mga gagawin ng mga Pilipino. Sige, Lola, ayusin mo ang pagbabasa mo dyan sa script mo para di halatang scripted. Kaya po, itong pananawagang ito ni Manalo, ito po ay hindi makakabuti. Hindi po for peace. Tama, hindi makakabuti ang mapayapang pagkilos ng INC, sabi ni Aling Maria, na nagkakalat ng sabi-sabi mula kay Mang Kanor. Suportahan niyo siya, mga uto-uto! Palakpakan! Sapagkat alam niyo naman na political threat na ang ginawa ni Sara Duterte kay Bongbong Marcos. Yan ay ang pagbabanta na patayin si BBM, si First Lady Liza, at si Speaker Martin Romualdez. Kaya mga kapatid, huwag na kayong magtitiwala sa mga taong ito na nagpapanggap na mga mahuhusay na pastor, pero sila ay mga kulto. Sige, paniwalaan natin si Aling Maria na naniniwala sa sabi-sabi. Parehas lang naman kayo ng sinasamba ni Tambalustay. Sinisimo pa ang iglesia kung bakit ganun ang attitude, moral at GMRC ni Inday Sara. Hoy, Aling Maria, parehas kayo ng relihiyon niyang binibira mo. Di ka na nahiya dyan sa ribulto sa likod mo. Baka sampalin ka niyan. Bahala ka. Kapatid mo yan si Inday Sara sa pananampalataya, ginaganyan mo. Nasaan ang hustisya, Aling Maria? Gawain ng karelihiyon mo, halos lahat magnanakaw, isisisi mo sa ibang relihiyon, di ka na nahiyang matanda ka. Ay, sorry medyo nadiin lang yung salitang matanda. Pera. 8 bilyon ang inaprubahan ni Duterte para ma-withdraw ng 6 na ulit ni Manalo. At malamang na yan ang kapalit ng rallying ito. Hindi siya makabitiw sapagkat siya merong bayarin. Lo, pera-pera daw mula di umano sa 8 billion pesos na loan ng iglesia na inaprubahan ni Digonggong. Yun ang tama sa kanya dahil yun ang narinig niya kay Mang Kanor. Yung mga uto-uto na umabot na sa part ng bidyong ito, tapusin nyo tong video na to. Susupalpalin natin ng common sense ang kwasit na to at marirealize niya at masasabi niya sa sarili niya. Nako po, oo nga, ano tong mga pinagsasabi ko? Hindi ko naisip yon. Ano yung mga kasinungalingan niya na sinasabi? Ito, mga pagpapanggap nila, no? Pakinggan niyo po ito. Iglesia ni Cristo Yan. ay walang utang kahit nasa ang bangko. Oy, teka, may 1 billion pesos na loan ng INC para sa Philippine Arena kahit sinabi nilang galing daw ito sa abuluyan ng miyembro. Pero ang totoo, umutang sila sa Metrobank at Asia United Bank. Pati 3 to 17 units ng LIG condominium. Sabi ng mga dating leader ng INC, bawal mangutang o magsanla ng ari-arian ng simbahan, kaya maraming miyembro ang hindi makapaniwala o ayaw tanggapin ang isyong ito. Ngayon, ang tanong, kung sabi nila galing lahat sa miyembro, bakit may loans? Ang Philippine Arena ang pinakamalaking indoor arena sa mundo. Pero ang tanong ngayon, sulit ba ang laki nito sa laki ng utang? Bakit in denial? Ano sa tingin nyo? Nako po, kung kani-kanino ka pala nakikinig, Aling Maria, tama ang hinala ko na kay Mang Kanor ka nakinig. Kaya ka naligaw. AI voice generated yan, dumbbell. Tama ang hinala ko. Si Mang Kanor nga. Si Mang Kanor na natuto na rin maging vlogger using AI generated voice. Tuwang-tuwa pa ang reaksyon ng mukha mo, Aling Maria. Kala ko ba naman meron kang ilalabas na matibay na prueba? Oh, pagtulong-tulungan nyo na po ito sa comment section, itong kwasit na ito. Pero bago nyo po yung pagtulungan sa comment section, ididibang po natin ng mabilisan gamit ang common sense ang pinagsasabi na matandang ito. Una, nagloan daw umano ang INC na mahigit 8 billion pesos at ginamit ng INC ang pera sa pagpapatayo ng Philippine Arena at si Digonggong daw ang nag-approve. Ang sagot dyan ay, una, naniwala po siya sa fake news ni Mang Kanor at proud na ipinagkalat pa niya ito online. Dahil natapos at nagamit ang Philippine Arena ng INC noong taong 2014 para sa 100 years anniversary ng Iglesia ni Cristo. At ang Pangulo po noon ay si Benigno Noynoy Aquino Jr. Aling Maria, ito sampal sa'yo. Pati kamag-anak mo, ikakahiya ang kadambelan mo. Sige sabihin na natin totoo ang loan ng INC. Pero, kailan pa nagkaroon ng kapangyarihan si Digong na mayor pa lang noon ng Davao na mag-approve ng loan mula sa isang bangko na tulad ng sinasabi mo na ginamit sa pagpapatayo ng Philippine Arena
2016 siya naging Pangulo ng Pilipinas. Sige, sabihin na natin totoo yung loan na yan. Panigurado, hindi si Digong ang nag-approve kung ang Pangulo man ang mag-approve. Kasi, alam ko, 2010 to 2014, ginawa yung Philippine Arena kung hindi ako nagkakamali para sa 100 years anniversary celebration ng INC. Mayor pa si Digong na mga taon na yan sa Davao. Sige, sabihin na rin natin totoong may loan nga ang iglesia. Mutit ka ba, Aling Maria? Bakit matatali ang iglesia sa mga Duterte? Una, babayaran naman yun ng iglesia. Kaya nga loan. Pangalawa, hindi naman yun pera ng mga Duterte. Nakita nyo yung punto ko, mga kabagis? Etong si Aling Maria, nagpapasikat lang to eh. Nakakalungkot ho, baka may nailigaw na to ng mga uto-uto. Ang iglesia ho ay walang utang. Ilalagay ko ang link sa description ng bidyong ito. Ang bidyong nagpapatunay na malabong magkaroon ng utang ang Iglesia ni Cristo. Halatang pinilipit mo ang vlog mo, Aling Maria, para ma-align mo sa nangyayari ngayon sa politika ng Pilipinas. Kung bakit against ang INC sa impeachment ni BP Tambalstay. Ulitin po natin, ang Iglesia ay para sa kapayapaan. Kahit anong gawing paninira, lalong magniningning ang Iglesia sa buong mundo. Sige ho, pagtulungan nyo na sa comment section ang kadambilan nitong si Aling Maria. Halatang walang alam at namomolitika lang. Mga kabagis, cut na po natin itong video na to. Sobrang haba na po kasi. Napatunayan naman na natin na walang kredibilidad itong pinagsasabi ni Aling Maria. Lahat naman na ng sasabihin nito ay hindi na credible. Kabagis, ano ang masasabi mo sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa? Dapat po may pakialam ka. Dapat po may bilang ka. Muli, kabagis, make sure na napindot mo na ang like, subscribe, or follow button. Kita-kits po sa susunod na videos. Adios.